Hello everyone! Good afternoon, good morning, and good evening sa inyo dyan, sa lahat ng tao dyan, anywhere else in this world. And I'm here again, hallelujah! Nandito na naman ako sa inyong harapan on your YouTube screen, Mami Yang Ria Palma Rogas, para magatid sa inyo ng mga chunks of wisdom from heaven, from above, from God, na ipinapahayag sa akin ng banal ng Holy Spirit na sabihin ko sa inyo para malaman nyo bilang katuruan sa buhay nating ito habang nandito tayo sa mundong ibabaw at namumuhay tayo. Okay guys, bilang tao at bilang anak ng Diyos. Okay guys, hallelujah. So, meron akong isang katuruan tungkol sa ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa problema sa pamilya. So, ito ang sagot sa tanong na ito. Hindi na bago ang mga problema sa pamilya. Sa makasalanang mundo, ang mga taong dapat sana nating mahalin ng higit kanino man, of course ang ating sarili nga ang pamilya, ang lagi din nating nakakagalit, di ba? Hindi pinagtakpan ng Biblia ang mga kasalanan at itinala dito ang mga problema sa pamilya mula sa paninisi ni Adan kay Eva sa Genesis 3:12. Nagkaroon ng paligsahan sa magkapatid, di ba? Noon na si Cain at si Abel, sa magkapatid na sina Jacob at Esau, at sa mga kapatid ni Jose, di ba? Ang pagsaselosan, yon, sa pagitan ng mga maasawa. Isa sa mga negatibong resulta ng pagkakaroon ng maraming asawa ay makikita sa mga kwento ni Hannah, Leah at Raquel. Nagkaroon ng problema sina Eli at Samuel sa kanilang mga anak na matitigas ang ulo, di ba? Muntik nang mapatay ni Saul ang kanyang anak na si Jonathan. Nagdamdam ng labi si David sa pagrerebelde sa kanya ng anak na si Absalom. Nagkaroon ng maraming problema si Propeta Oseas sa kanyang asawa. Sa bawat isa sa mga kasong ito, ang kasalanan ang sumira sa relasyon. Napakaraming sinasabi sa Biblia tungkol sa pakikipagrelasyon, kabilang ang relasyon sa mga kapamilya. Ang pamilya ng unang institusyon na itinatag ng Diyos para sa pakikipagrelasyon ng tao sa kapwa-tao ay mababasa natin sa Genesis 2:22-24. Lumikha siya na isang babae upang maging asawa ni Adan. Sa pagbanggit sa pangyayaring ito, sinabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao according to Matthew 19 verse 6. Plano ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae na manatili mag-asawa habang buhay. Nais niyang pagpalain ng pagsasamang ito ng mga anak na palalakihin sa turo at pangaral ng Panginoong Diyos. According to Efeso 5:6:4, and tingnan din ang awit 127 verse 3. Maraming problema sa pamilya ang magaganap kung sasalungatin natin ang disenyo ng Diyos. Halimbawa, nagiging dahilan ng problema sa pamilya ang pag-aasawa ng marami, pangangalunya at diborsyo dahil ang mga gawain ito ay pagsalungat sa orihinal na plano ng Diyos. Nagbibigay ang Biblia ng malinaw na alituntunin kung paano tatratuhin ng bawat miyembro ng pamilya ang isa't isa. Plano ng Diyos para sa mga asawang lalaki na ibigin ang kanilang asawa kung paanong iniibig ni Kristo ang iglesia, di ba? According to Ephesians 5:25-33 and Ephesians 33. Dapat naman igalang ng mga asawang babae ang kanilang asawa at magpasakop sa kanilang pangunguna. Mababasa natin ito sa Efeso 5:22-24, Efeso 33:1 and Pedro 3:1. Dapat namang sundin at igalang ng mga anak, ang kanilang mga magulang according to Efeso 6:1-4 at Exodo 20:12. Gaano karaming problema sa pamilya ang malulutas kung susundin ng mag-asawa at mga anak ang mga ilituntuning ito ng Diyos. Sinasabi sa 1 Timothy 5:8 na dapat naingatan at katagpuin ng pamilya ang kanyang sariling pangangailangan. May mabigat na pananalita ang Panginoong Hesus para sa mga taong umiiwas sa pinansyal na responsibilidad sa kanilang magulang at ginagamit na dahilan ng pagbibigay ng kaloob sa templo. According to Matthew 15:5-6. Hindi isang bagay na natural nating gustong gawin ang susi sa pagkakaisa sa pamilya.
Sinasabi sa Efeso 5:21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo, direktang lumalaban na nasa ng ating laman ang pagpapasakop dahil nais ng laman na sundin ang sariling kalooban at gawin ang nais na niyang gawin. Ipinaglalaban natin ang ating karapatan, isinusulong ang ating sariling layunin at ipinipilit ang ating sariling naisin hanggat maaari, di ba? Ngunit, ang nais ng Diyos ay ipako natin sa krus ang ating sariling laman, according to Galatians 5:24 and Romans 6:11. At tumugon tayo sa mga pangangailangan at kagustuhan ng ibang pamilya natin sa abot ng ating makakaya. Si Jesus ang ating huwaran sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa 1 Peter 2:23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Mababawasan ang mga problema sa pamilya kung susundin natin ang mga alituntunin sa Pilipos 2:3-4. Sabi rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Yun. Ituring ninyong higit ang iba nating kapamilya, ang kapwa, kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kung sasanayin natin ang pagpapakumbaba at tatratuhin ng iba gaya ng pagtrato sa atin ni Kristo, malulutas ang maraming problema sa ating pamilya. Okay, guys? So, yun na, guys. Ito ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa problema sa pamilya. So, may solusyon ng lahat, guys. Kung titingnan natin ito sa Biblia o sa Bible, masusolusyon na natin ang bawat problema. So sabi rito sa Biblia, susundin natin ang Diyos sa lahat ng alituntunin at sa mga sinasabi niya sa kanyang salita, which is the Bible. Talagang ang problema sa pamilya ay magagawa ng paraan o magkakaroon ng katugunan o solusyon. And guys, si God, tinitingnan tayo bilang miyembro ng pamilya at isa sa miyembro ng ating pamilya kung nalalaman na, kung nagagawa natin ang mga bagay na kailangan gawin bilang isang kapamilya ng bawat pamilya natin. So guys, sana natutunan nyo ang mga magagandang bagay ngayong gabi. And hindi kayo mag-alala, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Lagi lang siyang nandyan. Lagi nakikinig sa atin, nakatunghay sa atin. And alam niya ng detalyado kung ano ang kailangan ng pamilya natin sa araw-araw. And hinihintay niya lang tayong lumapit sa Kanya and makita tayo na deep inside our hearts na gusto natin magpatulong sa Kanya at yun, tutulungan niya tayo sa lahat ng ating suliranin sa ating pamilya. Okay guys? So that's it for now. Yun lamang masasabi ko ngayon. Ayun. Hello everyone sa inyo. Hi! Hello! So, matagal nating hindi nagkita. Tagal kong hindi nakagawa ng vlog cause marami akong problemang kinakaharap nowadays. And nasolusyonan na ni God. So, hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, God! Salamat po. Nasolusyonan na. And salamat sa Diyos. Hindi siya nagkukulang. And patuloy siyang faithful sa akin at sa aking pamilya. Thank you, Lord. Salamat po. And yun lang, guys. Yun lang masasabi ko for now. And sana magpatuloy tayo sa Diyos. And hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Okay? So, yun lang for now, and see you next time on my vlogs. Patuloy pa rin akong nandito and ibibigay ko sa inyo ang mga katuruan para sa
mabuting pagmumuhay sa bawat araw-araw dito sa mundo. Cause, ang sagot nasa Biblia lang. So, doon ko lang kinukuha ang lahat ng solusyon sa lahat ng problema ko. And tumimo na sa puso ko, sa isip ko, nakalagay na, nakaukit na, sabi rin sa Hebreo, nilagay na ng Diyos sa mga puso't isipan ng bawat isang tao ang mga katuruan sa Biblia. So, magagamit na natin yon para solusyonan ang bawat problema, suliranin ng bawat puso, ng bawat tao, ng bawat pamilya, ng bawat isa sa ating lahat. Okay, guys? So, that's it for now. This is Mami Yang, wishing you the best in life. Mwah! And all the blessings will be on us, and God's will have the credit and the acknowledgement. We must give it to God, and sigurado yan, maayos ang buhay natin. Every day! Okay, guys? So, bye for now! See you next time!